morning sa lahat. Today is September 14, 2024. Ayan, nako maganda ang ating pag-uusapan ngayon kasi siguro marami nag-iisip dito, no? Bakit yung iba lumalabas na ngayon lang? Parang ang tagal na nangyari yung ibang naganap. Diba? Bakit ngayon lang sila lalabas? So, yun yung pag-uusapan natin. Of course, ito ay patungkol kay Pastor Kibuloy at mga di umanong willing pa na magsampa ng reklamo. Lalo na ngayon na na-aresto na, nahuli na, nasa kamay na at nasa kustodiya na ng mga pulis ang si Pastor Kibuloy. So, pakinggan muna natin ito, ha? Ito kasi ang balita, eh. Okay, let's go. Sinasabing naging biktima din sila, di umano, ni Pastor Kibuloy. As to the details, at medyo po yung mga detalye natin doon at kung kayo siguro yung makakarinig, medyo, ano ko ba i-describe doon, medyo horrible is for lack of better word po. Medyo ganun po yung pagkwento sa akin. So, you can imagine a minor being an individual at sinasabi po nila na as early as 12 or 13 years old, they were allegedly and they are being threatened na kapag sila ay i-break nila yung code of secrecy at sabihin nila kanino man yung kanilang naranasan sa kamay po na Apollo Kibuloy ay iyakan sila ng danger of death. So, just imagine a minor being threatened. Yes, hindi lang sila, pati yung mga pamilya nila ang sinasabi doon sa mga bata. And if I may share na talagang, ewan po kung... Okay, ganito na lang, mga ka-clear. Sabi kanina, at the age of 12, okay. At the age of 12, yung iba, nakakaranas na. Okay, nakakaranas na ng pang-aabuso. And we're talking of girls dito. Okay? So, ano ba? Ano ba ang sinasabi ng batas dito? Okay, kasi, kahit ikaw ay 12 years old nung nangyari ito, at ngayon ay, let's say, ikaw ay nasa 22 na, so lumipas na yung 10 taon. Ang tanong dito, pwede ka ba magreklamo? Diba? Diba dapat, nung ginawa mo yan, nung nangyari yan, nagsumbong ka na. Diba? So, ano ba sinasabi ng batas dito? Okay? So, una, ano ba yung ginawa? Kasi kung minor de edad to, ano yung pwedeng kaso? Diba? So, punta natin tong batas na ito, ha? Share ko lang muna. Okay. Yan. So, puntahan natin yung RA 7610. Okay? So, Section 5, very clear. It's about sexual abuse. Okay? So, sino ang pwede mga biktima rito? Babae at lalaki. For what? Okay? Kailangan lakihan natin, ha? Ayan. For what? Okay? For who? For money? Okay. Kung binayaran, profit, or any other consideration, or due to the coercion or influence of any adult, syndicate, or group indulged in letter S, intercourse, and lascivious conduct. Okay? Are deemed to be children exploited in such acts, criminal acts. Okay? So, tignan nyo dito, ha? Or any other consideration. Kahit hindi tumatanggap ng pera yan, ha? Ginawa ito for any other consideration or due to the coercion or influence of any adult. Okay, pag-usapan natin ito, pero hindi naman ibig sabihin ito, mga ka-clear, na guilty na si Pastor. Pag-uusapan lang natin yung tungkol sa batas. Okay. Dito kasi, mga ka-clear, lumalabas na yung mga bata na nire-recruit ay usually, karamihan daw ay galing sa broken families. Okay? At ang pangako dito ay libreng edukasyon. Tandaan natin, ha, mga ka-clear. Merong school sa loob ng KOJC compound. At marami nag-aaral doon. So, nangyayari doon, nalulure yung mga parents, no? Especially kung wala silang kakayanan, na ibigay yung anak nila
para maging maganda yung kinabukasan. Kasi may libreng edukasyon. Okay? Yun yung lumalabas dito ha. Yun yung kwento, di umano, ng ibang mga bata. Tingnan natin ha. Tingnan natin. Basta parte dito. More are willing to come out. Yes, that's correct. And we are on the process of taking their statements, ma'am. So please give us more time because this is not just a simple case. So it will become very serious of the taking of those statements. And especially that these victims, they're trauma already. So hindi pwede yung the usual taking of the statements that we often do. Okay, brief narrative. No Friday, Senate hearing. May Senate hearing sana sa Davao. So there was this presentation of General Tom of how far is it actually with our research and operations for the POTC compound. And then yung mga poor victims, naghahanap pa sila ng bansipan para to tell their stories too, that they were offended ng exploit. So, naghanap sila ng legal na para makausap nila ako. So, they told me that at first, hindi sila naniniwala sa amin kasi they were operations of the past na hindi naman nanguhuli si Kibuloy. And even before, alam nila na the posturing of Kibuloy is so powerful na that. So, alam nila na hindi sila mabibigyan ng pansin. Gano'n. So, yes. Sige lang, Colonel. So, nung lumapit sila sa inyo, galing po ba sila sa loob ng KOJC compound o taga Davao City rin po ba sila? Or nananatili pa rin ba sila doon sa loob ng compound? Kasi as I understand it, medyo ilang taon na po nakalipas no, nung nagsimula yung alleged abuse. No, hindi ilang taon. Last year lang yung pinag-usapan natin. Oh, okay. Oo, last year yung pero ang sinasabi mo siguro ilang taon, whenever it started to be molested. But, In other words, dito mga kaklira, lumalabas dito na yung ibang lumapit sa kanila kay Colonel Marantan ay parang patuloy no yung ginagawa ni Pastor Kibuloy sa kanila. Sabi nga niya parang last year lang may nangyari, pero yung kung gaano katagal na ito, nung minor de edad pa sila. Okay? but we started at 13-year-old. But yung mga kausap natin ngayon po ay they are past 18 na. So you could just imagine how many years they've been molested. And until po nagsumbong or nakalapit sila sa mga pulis, were they still living inside the KOJC compound or nakaalis na po ba sila? Nakaalis na sila, tumakas na po sila. So they are out of the KOGC compound. So the pattern is, medyo mahaba yung kwento about that. Pero to shorten it, there's that foundation, children's foundation, where they incite people, children at that, para offering free education. Yung foundation, di ba? Yung foundation, talking about the school ito, offering free education. Okay? So, merong consideration, di ba? May parang kapalit. Di ba? Hindi man to pera, pero ang ibibigay na kapalit, ililibre namin to ng edukasyon. Baka pwede na namin i-recruit yung anak mo, pumayag ka na, kasi bibigyan namin ng libreng edukasyon. Okay? So, ang common ground pala, doon sa mga victims, ay maybe they all come from broken families. And the poor mothers, the broken children, doon sa foundation, hindi mo, nabigyan sila ng free education. Yun. So, nakikita, sabi nga nito si Colonel Maranta, nakikita yung pattern. Madalas, na ang kinukuha, nare-recruit ng mga bata, at tumapayag yung mga magulang. Yung mga galing sa broken family, siguro sole parent. Hiwalay na yung mga magulang. O kaya wala na mag-aalaga sa mga bata dahil sumama na yung tatay sa ibang babae, yung nanay sumama na rin sa ibang lalaki. Diba? So, para mabigyan ng maganda kinabukasan, pumapayag yung iba, yung mga guardian nito, nadalhin doon sa foundation nitong si Pastor Kibuloy dahil nga libre yung edukasyon. Okay? So, balik tayo dito sa batas, ha? Okay, balik tayo. So, in other words, mga kaklir, di ba kanina nabanggit nyo? Nabanggit kanina na, imagine mo, yung iba 13 years old, tapos ngayon 18 na, sa haba, di ba? Sa haba ng panahon na may nangyari. Di ba? So, ang lumalabas pa dito, mga kaklir, mamaya papalabas ko sa inyo, ang pattern is, yung mga bata daw, hindi naman agad-agad, no, isasabak sa ganong klase ng
aksyon. Di ba? Na dadalhin kay Pastor Kibuloy. Hindi ganon. I-indoctrinate. I-indoctrinate sila. Papalabasin na parang ikaw ay offer sa Lord. Di ba? Parang ganon. At ang mangyayari pa, papalabasin din na kahit may nangyari sa kanila, pure ka pa rin. Pure. Kasi you gave yourself to God. So, yun yung indoctrination doon sa mga bata. Kaya lalabas dito, pag na-indoctrinate na sila, lumalabas na okay lang sa kanila. Walang persahan. So, mamaya titikapin natin yan na meron pa tayong ibang mga admissions ni Pastor Kibuloy kung ano yung i-correlate natin dito. Okay? So, pag ganito ang nangyari, so sabihin na natin, nangyari iyon, nagkaroon ng abuso, because of other consideration, or due to coercion, or influence. So, masasabi din naman natin may influence eh. Bakit? Diba ang kwento doon, again mga ka-clear, ito ay base sa pag-aaral ng batas natin. Hindi ibig sabihin na kinokondemn na natin si Pastor Kibuloy. Because we have to hear still the complainant, okay? We have to hear the complainants kung paano nila ikukwento ito. Kasi hindi pwede ito na basta-basta lang na kwento sa media and everything. Tapos huhusgahan na natin yung kinukondemn nila. Hindi pwede yan. Talagang dadaan to sa court. Dadaan ito sa masusing pag-i-examine. Pati yung demeanor nila, paano sila mag-set up, paano nila ikukwento yung nangyari. Dapat consistent yun. So kung may mga minor details na nakalimutan, it's okay. Kasi ang sabi ng Supreme Court, kapag mayroong pagkakamali sa mga minor details, mas nagpapakita ng katotohanan yun. Kesa perfect na na-memorize yung sagot. So still, sabi natin, dapat consistent yung kwento. Dapat hindi mabubutasan na matindi kasi otherwise, di ba, sabi nga natin, ang accused, pag nagkaroon ng decision ng court, dapat beyond reasonable doubt. Walang kaduda-duda. Bakit? Ang penalty nito, tignan natin ang penalty nito Okay. Ang sabi dito, pag naganap yan, the penalty of reclusion temporal for a while. Okay. The penalty of reclusion temporal in its medium period to reclusion perpetual shall be imposed upon the following. O yan Diba? Those who engage in or promote, facilitate. Alam mo, kaya kang kasama yung ibang mga nagpipimp. Nag-facilitate sila, or induce child to that act. Diba? Kasama yan. Yung mga nag-induce, nag-act as pimp, diba? Yung tumutulong para mangyari yan. Kasama yan. So, ang penalty is reclusion temporal in its medium period to reclusion perpetual. Paano to? Ano pa? Gano'n to kahaba? Diba? Gano'n ito kahaba na penalty to? Okay, punta natin to. Si-share ko to para malaman nyo kung hanggang kailan sila pwedeng magsampa ng case. Okay, yan share natin. Kita nyo? Okay. Try natin lakihan Try ko nga lakihan. Wait lang, maliit Yan. Okay, ito. Dito muna tayo sa reclusion perpetua. Reclusion perpetua the penalty of reclusion perpetua shall be from 20 years and 1 day to 40 years. Kaya sabi ko yan, kahit yan ay parang lumalabas na life imprisonment, di ba? Pinakamatagal yan 40 years. At pwede siyang magkaroon ng maparol. O kapag na yung maximum kasi na pwede mo siyang ma-serve 30 years. So pag mabait ka, diba, ikukumpit naman yun, yung good behavior mo. Pag hindi ka naging mabait at pasaway ka pa rin, hanggang 40 years ka. Okay? Ang reclusion temporal naman, ayan. Ang reclusion temporal shall be from 12 years and 1 day to 20 years. Okay? So, ngayon, ano ang prescription yan? Ang prescription, okay? Hanapin natin Tignan ko dito for a while.
Wala rito. Pero ang prescription niyan, mga ka-clear. Ito pala. Share ko ulit, ha? Okay. Para maliwanagan kayo kung bakit pwedeng matagal magsampa ng case. Okay. Okay, ito. Kita nyo? Ayan, ang prescription. Ibig sabihin, hanggang kailan mo pwedeng masampa yung case. Kasi pag lumagpas yung period na ito, hindi mo na pwedeng isampa. So, dito, pag ang prescription of crimes for crimes punishable by death, reclusion perpetua, or reclusion temporal shall prescribe in 20 years. So, pwede mo tong isampa hanggat hindi lumalagpas yung 20 years from the date na nakumit ito. Okay? So, bilangin nyo, kung 13 years old nangyari ito, mag-plus 20 ka. Diba? 33. Kahit edad mo 33 years old, pwede mo pang isampa. Diba? Pero syempre, hindi lang 13 years old, kailan ba yung pinaka-last na nagawa? Diba? Kung 17 years old, nangyayari pa, o di count ka pa rin. Plus 20 years. So, kaya, mga ka-clear, yung sinasabi na, bakit hindi agad nag-file? Ang tagal-tagal na nito. Yan ang sagot. Kasi pwede mong isampa to, ito mga crime na ganito, sa loob ng 20 years. Okay? So, tuloy natin, ha? Kung paano pa ang ginawa at paano na indoctrinate itong mga batang to. Okay. But it takes place. So yung mga children that fit the standards of beauty of Kibuloy were taken. Pinag-uusapan dito, ano yung pinipili, anong standard ng beauty ang pinipili para ma-recruit yung mga bata. Okay, let's say. To the KOGC compound, particularly doon sa Bible school building where they will be groomed to become members of the pastoral of the Kilemon Circle, and they will be given indoctrination and shaping and brainwashing na that. So, pag nakita na nila na sinas na yung indoctrination, so they will offer that to people already. For the purpose to departed answer. Oh, di ba? Ibig sabihin, ini-indoctrinate. Pinapakita dito, in-explain, di ba? Itong gagawin nyo. If you will offer your body everything in you, that is good. Yun ang lumalabas. Mabuti na ma-i-offer ka. Mabuting i-offer mo ang lahat-lahat sa'yo. Tapos, parang sasabihin pa, ito, ikwento nung, anong kwento doon sa Senado, ha? Na ang labas dito ay, kapag ikaw ang napili, pag ikaw ang napili, swerte ka kasi hindi lahat nabibigyan ng chance na mapalapit sa appointed Son of God. Yun. Kaya yung mga bata, kung makikita natin, di natin alam kung ito mga nasa choir ay, meron siya kinuwento pala, no? Isa sa miyembro sa choir, di ba, nagrereklamo din. Sabi niya, paano yun mangyayari, di ba? Miyembro nga siya ng choir. Ibig sabihin, di ba, yung pag-i-indoctrinate na to, pinapasok sa utak mo, syempre pag bata ka, lahat ng di ba, ito ngayon kasabihan kung ano nakikita mo sa matanda, nagiging tama sa mata ng bata. O di lalo na kung in-indoctrinate sila, kung ano itong gagawin, ito dapat dito. So yung mga bata, di ba, proud. Proud sila. Sa totoo lang, may ganun na pag ikaw, ito naman sa totoo lang mga kaklira. Minsan, pag may teacher ka, minsan lalaki teacher mo. Di ba? Tapos, minsan itong teacher na to, sa school kasi namin may nangyaring ganito teacher siya ng Boy Scout. Di ba? So, itong teacher ng Boy Scout na to, para siya may mga angels. Pero bata, angels. Di ba? Angels niya. Tapos, yung mga babaeng angels niya, para nagiging apple of the eye. De, parang, syempre, pag, totoo to high school ako. So, pero, anong nangyayari? Yung nangyayari yata, yung nagiging
apple of the eye niya rin, ng mga angels. Parang ganoon din. Parang broken family, galing sa broken family. Now, parang hiwalay. So, parang nagiging father figure siya, di ba? So, syempre, totoo to ha. Syempre, pag bata ka high school ka, bakit siya kinukonsider na angel ni sir? Diba? Wala kang mali siya eh. Bakit siya nagiging angel ni sir? At ako hindi. Parang ganun yung dating eh. Parang tuloy, pag angel ka ng isang teacher, sikat ka. Oh, may ganun eh. May ganun. Diba? Pero kamukat-mukat mo, mga ka-clear, sa totoo lang. Hindi ko sabihin ko sino. Na-involved din si teacher sa ganitong klase na kaso. Buti, hindi na nga lang umaten yung batang nagreklamo. Kaya na-dismiss. Well, hindi natin alam kung totoo o hindi kasi hindi naman na dumating yung bata. Yung kabatch ko. Hindi siya dumating. Pero nahinto siya sa pag-aaral. So, we do not know. Pero ang in-explain ko sa inyo dito, kapag ganun kasi yung dating, di ba, para bang, since wala kang lisya dahil bata ka, so pag napalapit ka doon sa ganun, parang, sikat siya eh. So dapat sana ganun din kami, di ba, dapat pare-pareho lang. Or, basta ganun yung feeling. Kaya feeling ko tuloy, yung naranasan ng mga bata dito, kapag nagiging favorite ka ng appointed son, proud pa sila. Di ba? Ano daw yon? Oo, di ba? The word is, ayun, sino nagsabi ng vulnerable? Ayan, si Crypto is Life 999, naghahanap ng vulnerable. Totoo yan. Kasi minsan naghahanap ka ng father figure, especially kung wala kang tatay. So, kaya ako nasasabi do, kasi sabi ko nga, ganun din yung nangyari sa amin. Ako, hindi ako naging favorite kasi hindi ako product ng broken family, tapos tatay ko abogado, di ba? So, siguro takot yan, tatay nito abogado, parang gano'n, di ba? Pero, at the back of our minds, ako, parang syempre nakakaingit. Dapat sila, favorite, tapos pag naging favorite ka kasi ng teacher na yon, para bang sumisikat ka sa batch, hindi lang sa batch, para sa buong high school department. So, di ba, may ganon. Minsan ma-realize mo bakit ganon. So, kaya feeling ko, kung ganon ang pattern, na indoctrinate sila with that, mas proud sila na maging favorite. Tapos ang daming perks. Diba? Ang daming perks. Pag favorite ka at miyembro ka ng pastoral, sabi, diba? Meron kang biyaheng ganito, makakasakay ka yata doon sa kanilang, sa plane nila, sa private plane. Basta may mga perks na tuloy ikaw, pag bata ka, proud ka. May ganun factor. So, kaya siguro, yung iba, akala nila, tama. Kasi yun yung pinapasok sa utak nila. Ito'y base lang sa ating pag-aanalisa, ha? Hindi ko sasabing, ito na. Diba? Kasi, they still have to prove kung ano yung allegations sila against Pastor Tibuloy. Okay? Tuloy natin. Kita Matasgal. So you suspect he was preying on children from broken families para mas mabilis ma-indoctrinate. That could be also. But may mga lahi sila. So, mga mistisa? Ano? Mestisa po? Pisay? Yes, mga mistisa. Magaganda. Minsan magaganda talaga. Sabi nga sa atin, sa mga lalaki, dahil ng to describe in better, ay ano sila, mga from 8, 9, 10 ang nila, ang category nila. So, kumbaga, di ba, sa atin, itong edad natin, di ba, meron tayong kinakategorya eh. Remember, nung elementary tayo, merong sumikat na ang kategorya niya ay 10. Remember that? Si Bo Derek. Ako, hindi nakilala to ng mga iba. Pero nung elementary tayo, sumikat to eh. Di ba? Meron siya yata ang pelikula, something, parang 10. Ibig sabihin, kartada G's. Pag kartada G's ka, perfect ka sa ganda. Tama, no? Parang perfecto ka sa ganda. Kartada G's. So ngayon dito, lumalabas, kaya nga sabi nito si Colonel Marantan, sa mga lalaki, di ba, siyempre mga babae, parang ginigrade nila yan eh. Kumbaga yung kategorya, ito pa nga yung salita niyang kategorya, yung kartada na pinipili para ma-recruit, 8 hanggang G's. O di kagandahan talaga. Di ba? Kagandahan yung mga napapasama na nire-recruit para bigyan ng libreng edukasyon.
Di ba? So, minsan naman nakakapagtaka lang, di ba? Kung totoo ito, bakit yung ibang mga miyembro na babae na may edad, sila pang lumalabas na pimp? Sila pa yung nagpo-push sa mga bata. Minsan isipin mo, ano kaya yung lumalaro sa utak nila? If this is true, ano yung lumalaro sa utak nila? Paano rin kaya sila na-indoctrinate? Diba? Paano rin silang minold na ganun yung kanilang maging isip patungkol dito? Diba? There's a high level of compartmentalization to the innermost circle. As being narrated. Even if sabihin natin 20 sila na those who belong to the innermost circle, yung 20 na yan, I'm saying that there are 20 compartmentalization yan. Hindi alam nung victim 1 ang nangyari kay victim 2. Kasi sabi nila, nalalaman lahat si Kibuloy kung ano ang mga conversations nila. Because tinakot sila ni Kibuloy doon sa Angels of Death. Yon. So, the reason why, ito yan the reason why tahimik yung iba, batay. Diba? Nandoon yung threat. Nandoon yung threat na lahat ng isusumbong mo or lahat na sasabihin mo, nadidinig ko. Di Pastor? Bakit? Appointed son eh. So, na ngayon, sa utak ng mga bata, hindi ako pwede magsalita. Kasi, nadidinig ni Pastor. So, pag nagsumbong ako, o nagsalita ako, nagkwento ako, ang hahabol daw sa kanila, yung angel of death. Diba? So, ikaw bata ka, diba? Ito naman, sa totoo naman, diba? Nung tayo elementary, huwag kang tigas-tigas ulo, ha? Gumawa ka ng assignment mo. Kundi, lalabas ang mumu dyan. Sa totoo lang, doon naman nag-start yung fear natin minsan, diba? Pag ayaw natin na madilim yung kwarto, gusto natin bukas yung ilaw, bakit? Nandun yung fear. So, gano'n yung ginawa dito. Pero ang nakakataka, di ba, sa hinaba-haba ng panahon, dumadami yung mga tao sa KOJC. So, tingin ko, kaya yung iba, hindi naniniwala. Yung ibang miyembro, hindi naniniwala. Kasi, meron silang code of silence. Di ba? Ano kumbaga sa mafia to, omerta. No? Di ka pwede magsalita, kundi dedok ka. Ganun ang dating. So, yung ibang mga miyembro, siguro na hindi parte doon sa inner circle, hindi parte ng pastoral, hindi kasama doon sa mga nanghihikayat, wala silang alam. Diba? Ang nakakalam na lang nung gagawin, yung sinasabing na biktima. Diba? And at the same time, kung sino yung namili. Kunyari, ito si Bugawan, pinapunta dito si ganyan at ganito. Sila na mag-uusap, di ba? Pero hindi na yung nasasabi at hindi nakakalat sa iba yun. Di ba? Okay. Sabi ni Roger Manyala, paano pa ito kung halimbawa 2 or 3 counts, ilang reclusion perpetua ang pwedeng ihatol? Actually, magiging 3 counts yan. Pero hindi po yan nalagpas ng 40 years. Hindi po. Lalo na kung sabay-sabay na file. Okay? May ganyan kasi akong kaso eh. Since napasok yung isang case, kunyari, may case ako na mas mababa yung penalty. Parang let's say, sabihin 4 years, isa 8 years. Na-absorb na siya eh. Tapos mag-aano na sila. Hingi na sila ng parol. Diba? May ganon. Okay? Go. May narinig ko si Kibuloy na Angels of Death to scare them from conniving. And eventually, na-report yung mga officers nila the outside of the OGC compound. Anong 15 names na yon? Come again, please? Sino po yung nag-flag sa inyo or nagsabi sa inyo na meron pong 15 pa na kailangan daw supposedly ma-rescue mula sa loob ng compound? Yung mga kausap namin, di ba, sinabi mo mayroong 5 kaming kausap? Yes, sila din po. Yung mga yun. Okay. Opo. We've also talked to Attorney Israeli Tutorion a few times, and in each case, Okay. So, lumalabas dito. Sa akin lang mga clear Kasi, nagsaya na, nagdiwang na, nakuha na. Pero I think, dapat hindi pa ito tapusin nila General Torre. Okay? May nagsumbong daw kasi, di ba, 5, na there's a need to rescue
additional 15 allegedly victims. So, hindi ba dapat ito ma-rescue? Diba? So, kakailangan talaga nito ng another search. Diba? So, yun lang yung sa akin. So, dapat hindi pa matapos dito kasi kung may nandiyan pa. Pero, kayo mga ka-clear. Dito ba sa pagkakahuli ni Pastor Kibuloy, tingin nyo medyo hihina ang puwersa? At mas marami ng lalantad. Kasi yung fear na kinakatakutan nila, mas na-open yung mind nila, yung utak nila, yung isipan nila. Kung anong klase ba talagang tao yung pastor na pinaniniwalaan nila. Diba? Based sa story, based sa story. Kasi, yung iba dyan, na pare-pareho sila ng sitwasyon na hindi nila na ikukwento sa iba, marirealize nila na parang naloko ako. Parang nabiktima ako. Kasi hindi siya nakakapagsalita, di ba? Kaya nga, sabi nga nito ni Colonel Marantan, may mga iba at nagtotrauma pa. So, hindi agad-agad lumalabas yung iba. Pero meron na. 5 na yung lumabas. Additional to, 5 pa to, 5 additional alleged victims na nagsalita sa kanila. Okay? So, yun yung stand nila. Pero mamaya, i-analyze pa rin natin, Okay, analyze pa natin. Punta natin si Ma'am Jean Pardo. Ang sinasabi, di umano, again, these are all allegations of, ang nililinaw lang natin. Ang sinasabi na, pagkatapos galit, di umano, yung Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay, they are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil nang nakipag-ibig sa kanila yung Espiritu ng Diyos. So, kayo na po bahala ang ano yan, but nung ako ang pinakwentuhan ay, these are all children. So, kung ako ay nangilabot, I don't know kung ano yung naramdaman nyo nung ako yun, kung makinig ko yun. Sa isang bata na sasabihin na tatakutin kapag sinabi at nanatiling intact yung kanilang pagkababae dahil lang, sabi ko nga, ang ipansat nila Espiritu ng Diyos. I don't know how can you describe the ordeal na pinagdaanan nitong mga bata nito. Again, inuulit natin, these are all allegations at natatakot yung mga nakausap natin. Not only for themselves, hindi lang bakit sa kanilang buhay, maging sa pamilya nila because ang panakot na is yung angel of death. Okay, so, ganito may nabanggit ito. Iko-correlate lang natin. Iko-correlate lang natin. So, may mga lumalabas, pero sabi ni Pastor Kibuloy, nung hindi pa siya nahuhuli, nung nandun pa siya sa gikan sa masa, ang sabi niya, walang nangyayari dito na hindi ginusto. Okay? Walang nangyayari dito sa loob ng KOJC na hindi ginusto ng tao. So, kung papakinggan mo yan, kung pakikinggan mo yung sinabi na walang mangyayari pag hindi ginusto, ibig sabihin ba may nangyayari, pero since na-indoctrinate yan, hindi sila tututol. Kusang loob at masaya pang gagawin. Yeah, tingnan natin. Okay. Ito yung sinabi niya. Okay, pakinggan natin, Talking to us, dahil meron diyang March 10 to. March 10, 2024. yung parang it was in a strange land sa desert of Arabia. Hanggang dyan lang po yung volume Talaga po. Kaya relative kami yan simple. Pinsan ko yan sa trying to really belittle me. It's not really for the aid of the legislation ay yung pakay na naman dapat talaga. The way she talked, the way she addressed me, you have to consider this Ontiveros. This is a worldwide ministry of 7 million people under me. And I have to protect them. And you try to destroy my people. Why those victims of people out there? We are on social media. All over the world, they are watching. And you are trying to dissuade them from believing me. I have to protect myself, not because I'm guilty. I have to protect myself from all of your unjust persecution.
to destroy the kingdom. Yung mga inakusan mo yan, policy ng kingdom dito, no one is ever forced to do anything against their will. Oh, diba? Doon ako kukuha. Never niya dininay. Nakaka-clear. Wala siyang dininay. Ang sinabi niya lang dito, ang polisiya dito sa kingdom, walang pwedeng pwersahin. Walang pwedeng pwersahin gumawa ng hindi nila gusto. So, does it mean ba na kung ginawa yan, kasi okay sa kanila at hindi pinuwersa? Tandaan natin, mga ka-clear, ang kinuwento ko sa inyo, ang kinuwento sa atin ng mga nila Colonel Marantan, ni Colonel Jean Fajardo. Ang kwento ng mga bata, hindi man sila pinuwersa, wala man sinabi. Pero na-indoctrinate eh. Na-indoctrinate sila. Na pag ginawa mo yan, pure ka pa rin. Diba? At i-offer nila yung sarili nila sa Diyos. So, it can be, walang persaka na ginusto na nila because yun ang tinuro nyo. Diba? May influence. And at the same time, tandaan natin mga ka-clear, may consideration. Free education. Oh, still, minor de edad yan. Diba? Minor de edad yan. So, dito lang ha, kaya kinukuha yan kasi bakit? Binanggit niya si Risa Ontiveros, si Senator Risa. Binabanggit niya na nagkakaroon ng parang unlawful persecution. Diba? At ang polisiya nila dyan, hindi kami namimilit ng hindi nila gustong gawin. Okay? Tandaan natin, ang sabi nung iba, 12 years old. Yung iba, 13. Diba? Ano ba ang sabi sa batas? Well, anyway, ito, may papakita ko sa inyo ha. Okay. Babalikan natin to. Okay. Pakita ko lang sa inyo to. Wait lang. Ito. Okay, ito ha. Bago kasi itong batas eh. This is only March 4, 2022. Okay, March 4, 2022, Republic Act 11648. Kung saan, yung age of consent na sinasabi nila ay itinaas na. So, it should be under 16 years old. So, lahat ng may nangyari, below, no, or under 16 years old. Ha? Pag under 16 years old, considered yan as statutory. RAPE. May consent o walang consent? Sorry. Oh, may consent man o walang consent? May nangyari? Statutory rape yun. But that's 2022. Malamang hindi ito. So, papakita ko sa inyo yung old na law pagdating dyan. Okay? Pakita natin. For a while po, wait lang. Okay. Ito tayo. Okay, wait. Hanapin natin. Yan, okay. May binuro lang tayo. Okay, lakihan natin. This is Republic Act 8353. Okay? So, bago mag-March 2022, yung binanggit ko sa inyo kaninang date, ang dati na tinatawag na under or statutory RAPE, kapag ang edad ay under 12 years old. Okay? So, pag under 12 years old, at may nangyari, or demented, huwag na natin pag-usapan yung dementia, demented yung mind niya. Huwag na natin yun. Doon lang tayo sa edad. Okay, doon tayo sa edad. Before, pag under 12 years old, statutory RAPE na yun. May consent, walang consent, RAPE agad yun. Pero, ang tanong natin, syempre, kung ang edad na ginawa niya, 12, syempre, hindi na siya under 12. 13, 14, pero minor de edad, di ba?
Di ba? At, sasabihin hindi niya pinawersa. Pero syempre, okay, ano ba tinatawag na RAPE? May force, may threat, may intimidation. When the offended party is deprived of reason, let's say, pinatulog, pinainom ng gamot para makatulog, may nangyari, di ba? Or by means of fraudulent machination or grave abuse of authority. So, pwede ditong lumawas. May fraudulent act eh. May pinaniwala ka eh. Diba? Papasok yan sa RAPE. Okay? So, kahit sabihin na ginusto, basta ma-prove kung may intimidation, tandaan niya, may intimidation, may fraudulent machination, may pinaniwala ka, that's RAPE pa rin. At, di man siya pumasok dito under the Revised Penal Code, ha? This is Revised Penal Code. This is Anti-Rape Law of 1997 Special Penal Law. Di man siya pumasok dito, pasok pa rin siya doon sa sinabi ko sa inyong 7610, yung Anti-Child Abuse Act. Okay? So, ngayon, napakita ko sa inyo, kung may nangyari, ha, nung March 2023, okay pa siya, diba? Di ba siya nahuhuli? March 2023. Tapos meron siyang inayos, ginamit, na tao, let's say 15 years old. 15 years old na, ha? Pasok na siya dun sa statutory RAPE. Kasi gagamitin niya na yung bagong batas. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Na pag under 16 years old, consider siya as statutory RAPE. Okay? So, yan. Tuloy tayo dito sa mga admissions niya, ha? May pulis dyan sa tabi ng aking, ng wall ng kingdom. Walking distance. Merong pulis dyan na detachment. The kingdom citizens here, all of them, can walk by and go to the police if there is something that they don't like here. Like a crime that happened. Una dito, isang witness niya. 2012, dumating daw dito. I can voice out now because I'm not in Senate. Nakikinig lang ako. Nire ko daw after 3 days dumating siya dito. And she stayed 8 years. Going back and forth to Ukraine. And we traveled all over the world. She's singing in the choir. She's very happy. And she brought her parents here. And pinakilala ako. Dinvite ko siya dito as a family. And she went back and forth. Wala naman nag-report tungkol sa Ukraine o dito. O tulad nung unang alya sa Manda. Meron din. O, nung nag-demanda siya after 5 years, ginugan namin ang lahat police stations dito sa Davao. No one by that name ever reported a crime of rape. Ginalugan namin ang lahat ng mga ospital. No one in that name ever was medically examined. Okay. Tignan natin, ha? Bakit kaya? Kung totoo man nangyari ito, mga kakuya, bakit wala nag-report? Okay? So, tingnan natin to. Talking of police, police magsusumbong sa police, ha? So, tingnan natin, ha? Paano ito? Paano na ito? Ay, hindi pala. Wait lang. Hindi. Sorry. Balik tayo. Mamaya pa to. Wait. Ito. Ito pala. Ito magandang news. Paano na to? Paano susumbong? Unang-una kung in-indoctrinate nyo, mahihirapan sila. At wala nga nakakalam dahil may angel of death. Tandaan natin yung angel of death. Takot sila doon. Diba? Ngayon, tingnan natin, ha, may magsusumbong ba sa police? Tingnan natin. Alden Delbo has retired. May 4 lang, 2024. Sino pa to si Alden Delbo? Ito yung regional director ng Davao. Okay? Sige, ano to? Ito yung hindi makahanap-hanap kay Pastor Kibuloy nung siya yung PNP regional director. Okay? Ano sabi niya? While he was in office as regional director of PNP Regional Office 11, Alden Delbo made several
public statements assuring the nation that his team, together with the NBI, are doing all they can do to find and arrest Kibuloy. Okay. Sige. Sino ba ang NBI Regional Director ng Region 11? Si 2022 na-assign to, tama, di ba? Si ano ang pangalan? Si Archie. Attorney Archie Albao. Delbo Albao na umamin ang direktor niya na si Jimmy Santiago na tumatanggap ng envelope as tulong from Pastor Kibuloy. Diba? Umamin to, di akin galing to. I'm telling you, nasa news ito. Inamin ng director, NBI Director